nagbabalik pa rin po ang Unbearable Channel. Maraming salamat. Kaibigang Lani Chulenko Michelle, o diba? At ang Ate Lolita de Dios Katsuki dyan sa Japan. At lahat ng mga subscribers natin na nagpapa-shoutout at nagpapabati po mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Middle East, Europe, dyan sa Hong Kong, South Korea, Australia at marami pang ibang panig ng mundo. Nagbabalik po ang inyong lingkod after more than isang buwan. After more than isang buwan talaga. Oh, I'm fine. Anyway, grabe ako humahanga, lubos ang aking paghanga sa mga kapwa ko Vilmates or mga Vilmanians kasi nga isa rin sa mga maiinit na pinag-usapan sa mga nakaraang buwan or linggo sa showbiz and politics ay itong ating hinahanga ang dearest friend natin, Kumare Idol, na talagang inspirasyon ng lahat na si Governor Vilma Santos ng Batangas. Kasi nga merong isang kongresista na nangangalang Leandro Leviste mula sa unang distrito ng Batangas na bato na lang ng bato, kumbaga sa habas na walang habas ang pamamaril ng kung ano-ano, ng mga issue ganyan-ganyan na inakusuhan ng kung ano-ano ang pamilya ni Ate V hanggang sinagot na siya ni Executive Secretary Ralph Recto. Dinamay niya lahat, pati si Luis Manzano. At syempre, hindi naman nagpabayat, hindi naman inupuan lang ito ng napakagaling din naman at napakagwapong kongresistang si Ryan Christian Recto. Sa Kongreso talaga nakipag-emotan din siya doon. But anyway, ako gusto ko lang puntusan dito kung ang tindi talaga ng pagbibigay ng mga pagmamahal at suporta ng mga Vilmanians kay Ate V kasi kahit nga labas sa showbiz, kahit hindi nga usaping showbiz yung issue, for as long as nararamdaman nila o namin na may pagyurak at may pag-alipusta ang kagaya ng isang kongresistang baguhan na yan, nadakdak na lang ng dakdak, kung ano-ano pinagsasasabi na kesyo, ginastusan daw ng ganito, ng chuchu-chuchu. Ang daming claims na pati nga ang isang kongresista o kaya nga mga congressman na kagaya ni na Richard Gomez, si Congresswoman Leila de Lima at marami pang iba, talagang binatikos din siya sa plenaryo nung nagkaroon siya ng pagkakataon na sa kanyang privilege speech ay talagang inakusalhan niya ang halos lahat ng mga kongresista na di umano'y nag-vote buying during the last elections na sa isang report nga na napanood namin sa DZMM doon sa kay Congresswoman Garin ba yun? Na sinasabi, sandali lang, titingnan ko lang ang kodigo ko, na sinasabi na namuntik na nga sapakin ni Richard Gomez itong si si Congresswoman Garin sa interview niya doon sa DZMM na napanood namin nitong mga nakaraang linggo na kinikwento niya na nagpipigil lang kasi nga itong si Leandro Leviste may ugali daw na binambubus ka, yung pag may nakita siyang nagre-react na colleague niya sa kanyang mga big statement at kung ano-ano mga pronouncement, naiengganyo daw, parang nasasarapan na ayan, may nagre-react, may nagagalit, may nakataas ang kilay, ganyan-ganyan. Kaya lalong iniinis, lalong binubus ka. Bilang matalino naman si Richard Gomez, taga-UP rin naman yan, mass com graduate. At hindi naman basta-basta pipitsuging kongresista yan at hindi rin naman pipitsuging artista din lang yan. Nagpigil itong Tatay Goma natin, si Papa Chard na alam niya yung protocol sa plenaryo, alam niya yung mga patakaran sa loob ng Kongreso, pero hindi niya pinalampas yung pag-iinit kasi may mga napagtanungan din tayo ng mga kaibigan din natin, common friends na nasa Kongreso rin na nagsasabing talagang napikon daw sa sobrang angas at yabang nito ni Leandro. So anyway, going back to the Recto family, kayang-kaya na nila yan kung sila lang kasi in fact, hindi lang isa, 10 ang mga mambabatas mula sa Batangas government, yung mga kapitan at yung mga ibang mayor doon at mga opisyal na nagpapatunay, nagbibigay talaga ng proof at ebidensya na hindi kagaya ni Leviste na ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw na lang ng ngaw-ngaw at puro pagmamalaki sa Facebook. Di umano nasa Facebook, ni-report ko sa Facebook, nandoon ang halaga ng mga ginastos ko na bilyon-bilyon din naman. Until recently nga po, ay sinampahan na siya ng kaso ng Department of Energy. Through this department ay sinampahan na siya ng kaso na sa non-delivery
dahil binigyan sila ng prangkisa doon sa pinagmamalaki niyang solar business na hindi naman na i-deliver sa mga supposedly constituents na ang halaga nitong demanda na to ay umaabot na ng bilyon din. So ang dami mga laro-laro ngayon sa politics at nakakagulat nga kasi kami at ako personally naging malapit din naman ako at naging kaibigan ko naman si Senator Loren Legarda gawa ng nung sa mahabang panahon na ako ay naging official ng UP Mascom Alumni Association ay nakakapanayam namin siya, binibigyan namin siya ng feature ng mga imbitasyon para mamahala at maging saksi at maging bahagi ng aming mga advokasya sa koleyo. And matino naman itong nanay niya, maayos kausap. Kaya nagtataka ang marami, isa na nga po ako doon sa mga nagugulat kung bakit parang may something itong anak niya na hindi niya masaway. In fact, sa paglabas nga ng mga balitang pagtira ni Leandro Levisas sa mga Santos, kina Recto at sa mga iba pang mga kamag-anak ni Ate V, naglabasan din yung mga issue na ng pagiging suwail, sutil na anak. Tapos may lumabas din yung hindi makagandahang balita na merong isang anak din si Senator Loren na lumayas na, iniwanan na yung kasi parang dinisown or something, may mga ganun na lahat po yan ay nakadokumento plus naglabasan na rin yung mga lumang usapin at lumang nasa record na ang kanyang yumaong ama ay naging mambabatas din ay convicted criminal. So nakakahiya kasi lahat ng mga baho ngayon tuloy nitong sa sobrang kadadakdak nitong si Leandro ay naglalabasan na syempre pa pinupush ng mga supporters niya na sabi nga with all due respect titimbre at bubusin na po kami sa mga tinatawag na mga DDS o mga supporter ni dating Pangulong Duterte o kaya ni current Vice President Sara Duterte na syempre pag may mga ganyang usapin sa politika, gano'n lang naman talaga nagbabangayan Kung hindi ka maka Marcos, hindi ka maka Duterte, mag-aaway kayo. Kung hindi ka maka Leni Robredo, mga Pinklaon, etc., mag-aaway kayo. But still, ang hinahanap lamang na lagi natin at the end of the day sana ay yung mga solid na prueba, mga proof, lalo pat ang isang gaya ni Governor Vilma Santos talaga sa napakahabang panahon na ang karir niya sa politics ay walang bahid ng dungis, walang bahid ng anumang korupsyon, walang bahid ng mga question sa kanyang mga nagawa, sa kanyang mga programa, sa mga taong natulungan niya sa kanyang probinsya mula maging city mayor siya ng Lipa City, hanggang maging congresswoman siya, hanggang ngayong bumalik siya bilang gobernadora uli. Talagang wala namang nag-aakusa ng, alam mo yon, na nagpapatunay na ganito siya, hindi siya nag-perform, hindi siya naging marunong, hindi siya naging maayos. Kasi lahat ng nagsasabi at nagpapatunay, isang matino at disenteng public servant, itong isang Vilma Santos, na kung paano rin siyang tinitingala sa showbiz. Kasi nga, kahit nga sa showbiz, sabi natin, kaya nga ako bilib na bilib, sabi ko sa mga kapwa Vilmates at Vilmanians, kasi talaga naka-documented ang mga nila. Kumbaga kung record at record ang pag-uusapan, simula nung maging artista ng isang Vilma Santos nung 9 years old siya, hanggang ngayong 35 na siya. Ate V. With no pun intended, hanggang ngayong mga panahon na to, nakadokumento po yung mga achievements niya, mga recognition, mga record ng ginawa na talaga namang sumasalamin at nagiging refleksyon ng kung anong pagkatao ng isang Vilma Santos. So, ang hirap kasi ako, syempre sasabihin niyo lahat dito sa nanonood sa akin sa Unbettable Channel, bias ako kasi I am a Vilmanian, napaka malapit ko kay Ate V. Pero syempre, pag usapin ng mga ganyan na may character assassination na, tapos pinupulaan ka na ng kung ano-ano na wala namang basehan at tamang mga prueba, isa na rin po ako sa magre-react talaga kasi kilala ko ang isang Vilma Santos. Kaya diba ganun? Kaya kung mahanga ako dyan, mga VSSI, kina Jojo Lim, sa mga batang ngayon, kina Marina, yung mga new gen, mga Gen Z, yung Sylvie at mga iba pang fan clubs ni Ate V at iba pang mga supporters niya, hindi lang yung mga taga Batangas, kundi all over the world, ay talaga namang sumasaludo pa rin at naniniwala at sumusuporta pa rin sa inyo. Ito si E.S. Recto, alam natin na ever since naman, ang dami naman din talagang mga bashers din yan, gawa nga nung issue pa rin na ilaging kinakabit sa kanya yung Ivan. Pero sa napakamatagal na panahon, napakahabang panahon at napakaraming beses na nasagot na yan, ipinost na yan, na ipaliwanag na yan,
pinabalik at binabalik-balikan pa rin. Kagaya ng ngayon, ginagawa ngayon ito ng isang yaw-yaw ng yaw. Ako talaga sasabihin ko ng harapan yan para sa isang ambisyosong Leandro Leviste na para bang yung representation niya bilang First District Congressman ng Batangas ay para lang mang-alas ka at magkuda ng kung ano-ano imbes na protektahan at pangalagaan yung interest ng mga constituents niya at maglahad siya at gumawa ng mga makabuluhang proyekto at programa para sa mga sinasasakupan niya. Hindi yung kung sino-sinong binabato, kung sino-sinong tinitira, lalo pat wala naman siyang mga solid proof or evidence na magpapatunay ng mga sinasabi niya. Kasi akusa lang siya ng akusa. Kaya ang ending tuloy sa kanya, ang tawag sa kanya ngayon ay mismong nahuhuli siya, inakusahan tuloy siyang bakla, kesyo badakdak, kesyo may sayad ang tililing, may ganito, ganyan, na napakapangit na impresyon na nakakaawa kasi nga for the longest time, sabi ko nga kanina, si Senator Loren Legarda, alam mo naman natin from the ranks, simulang graduate ng mahusay yan sa UP Mascom, hanggang umabot yan sa ABS-CBN, naging award-winning journalist yan, bago yun naging senadora at napakaraming, ilang beses din siya naging senadora at napakaraming batas din na naisulong niya at marami rin nagmahal sa kanya. Tapos biglang makikita mo ng isang ganyang anak. Kaya nga si Ate V, super lucky yan sa mga anak niya. O di ba Luis, hindi lang lucky si Luis kasi kahit kay Christian at kahit kay sa apo niya. Kasi nga, nakikita rin mo rin naman ang naging bunga ng mga anak ni Ate V pagdating sa pakikipagtungo, pakikipagkapwa at pag ito ngayon nasa kanilang mga serbisyo bilang mga public servant at lalong-lalo na pag napapanood natin ang kagaya ni Luis na talaga namang hindi na kailangan imimedia pa ang mga ginagawang tulong na kagaya nito ni Levis na andyan sa Facebook, tingnan nyo dun sa Facebook, ando doon, recorded lahat. Nakakaloka. O pansamantala, baka kung ano pang masabi ko, basta ako humanga lamang. Governor Vilma Santos Recto, basta kami mga Vilmanians mo, mga Vilmates mo, solid pa rin nakasuporta sa inyong pamilya, kay Executive Secretary Ralph Recto at sa mga iba pa na mga naniniwala at nagtitiwala sa inyo Luis, kina Congressman Ryan at marami pang ibang mga naniniwala din at mga kaalyado ni Ate V at lahat ng mga constituents niya po dyan sa Batangas, sa buong probinsya na yan, lahat ng mga municipal mayors, mga barangay captains na talaga namang naiipit na sa mga ganitong sitwasyon. Tama ang sinasabi ng lahat, maging positibo tayo at gawin natin ang supposedly dapat natin ginagawa para sa ating mga nasasakupan. Hindi yung nagpapabida at nagpapabibo lang na parang mga alam mo na. Maraming salamat. Hindi tayo nagpapabibo. Ambet Nabos po. Nagpapatake sa inyong lahat dito sa Unbearable Channel. Pero may laman bawat usapan. Si Papa Ambet, eto na naman insight at wisdom galing kung saan. From Kanto Stories